Hello guys! So muli na naman nagbabalik ang inyong tinderang Mindorenya, si Enyang Vlog. Another day, another vlog na naman tayo mga katindera. So kung mapapansin nyo guys, wala tayo ngayon sa sari-sari store. Kasi medyo maingay doon, medyo maraming bata ang naglalaro sa harap ng ating tindahan. So ang hirap mag-vlog kasi kumukuha siya ng ingay, kumukuha siya ng atensyon. So for the meantime, dito na muna tayo magbablog sa aming kwarto. So, for today's video, ang topic natin ay bakit nga ba nalulugi ang ating mga sari-sari store o ano nga ba yung mga reason kung bakit nalulugi ang mga sari-sari store. So, yung mga ibibigay ko guys na ilan-ilang mga dahilan is personal experience ko to. So, kung sakaling meron kayong gusto pang idagdag or meron pa kayong naiisip na pwede nyo pang maging idea kung bakit nga ba nalulugi ang ating mga sari-sari store, pwede nyo i-comment down below kapag na-upload ko na tong video na to. So, ngayon guys, simulan na natin kung ano-ano nga ba yung mga reason or dahilan kung bakit nalulugi ang mga sari-sari store. Number 1 is yung proper monitoring. So, minsan, merong mga sari-sari store owner na hindi sila mismo yung tumatao o nag-handle sa kanilang sariling tindahan. Minsan, merong mga OFW na pinapabayaan mo ng ipamahala sa kanilang kamag-anak, sa kanilang mga kaibigan, kakilala, habang sila inasa abroad, para nga naman pag uwi nila ng Pilipinas, meron silang dadat ng negosyo. So, yun guys. Kasi sa sari-sari store, kailangan hands-on ka din. Kailangan, hindi naman pwedeng, hindi ko naman sinasabi na nandun ka lagi kung halimbawang meron kang tao. I mean, meron kang proper monitoring na monitor mo yung lumalabas at pumapasok na mga product or items sa iyong sari-sari store. Importante yun guys. Para at least alam mo kung nabebenta ba talaga siya, baka mamaya nadudukutan ka na pala. Especially kung yung pinapatao mo, humahawak siya ng pera sa iyong tindahan. So yun, iniiwasan natin yun kasi malaking lugi sa isang tindahan kung ikaw ay nakukupitan, nadudukutan ka ng mga item, alam mo yun, hindi na lang sa tao mo, kundi halimbawa, kung open yung sari-sari store mo at merong mga customer na alam mo na nakakakuha ng mga item na hindi mo namamalayan or kaya naman hindi mo na monitor na yung palang tindera mo ay kumbaga hindi niya naayos yung pagka-calculate ng mga binebenta, merong mga item na hindi na naisasama na ipapunch, halimbawa baga. Or ikaw mismo, dahil medyo madaming customer, natataranta ka na, nagmamadali ka na, so minsan may mga bumibili, hindi mo naayos yung pagkukompute, nalulugi ka na doon. So malaking bagay yun guys, kapag wala tayong proper monitoring sa ating tindahan. Ang tendency nun, halimbawa, mga ilang months, mapapansin mo, ay bakit parang sa palugi ako sa halip na kumita ako? Bakit nauubos na yung mga item ko sa aking sari-sari store, pero wala pa akong benta, wala pa akong pera na hawak para ipambili ulit sa grocery. Pangalawa guys, is yung pautang. Siguro maraming makakarelate dito. Oo, aminado ako na sa isang sari-sari store, normal na siguro yung may mga pautang. Minsan nga ang katwiran natin, 'di ba? Kapag hindi ka nagpautang, parang hindi ka mabibilhan. Actually, yan yung reason ko kung bakit ako nagpautang dati. Pakiramdam ko kapag hindi ako nagpautang, sa iba napupunta yung customer. Pero na-realize ko bandang huli, hindi naman pala. Kasi ina-apply ko siya ngayon, hindi na ako nagpapautang. Kasi aminin natin at hindi, stress ang utang, guys. So, ito, disclaimer lang guys, opinion ko. Kung sa inyo, sa tingin nyo, applicable sa inyong sari-sari store ang pagpapautang, go. Pero para po sa akin, nakaka-stress siya. Especially kung yung mga pinautang mo na customer ay hindi marunong magbayad o di kaya hindi marunong sumunod sa pinangako kung kailan nila babayaran. Or minsan makikita mo, sa'yo umutang pero hindi na sa'yo bumibili. Diba ang sakit? Kaya nalulugi ang isang sari-sari store sa pagpapautang kasi nga dun sa mga patay na utang, dun sa mga pautang na hindi na binayaran, dun sa mga taong tumakas na, lumipat na ng bahay, hindi na nakabayad ng utang sa'yo. Diba meron tayong mga experience, pinapautang natin yung mga construction worker na gumagawa sa, halimbawa, may pinapagawa yung kapitbahay mo, may construction worker doon, sa'yo yan bibili. Tapos, kapag medyo short sila sa budgets,
matututo yung mangutang. Tapos hindi mo namamalayan, yung construction worker na pala na yun, umalis na, natanggal na sa trabaho, or tapos na yung trabaho niya doon sa kapitbahay mo, and hindi ka na nabayaran. So, isa yan sa reason kung bakit din nalulugi ang ating tindahan. At aminin nyo't hindi, ang daming tindahan na nagsara, tapos ang dami nilang pautang, hindi na nila nasingil. Kaya hanggat maaari guys, kung kaya, iwasan natin ang pautang. Kasi isa yan sa reason kung bakit bumabagsak ang isang sari-sari store. Kasi sa isang tindahan, kung magpapautang ka guys, kailangan meron ka din puhunan. Kasi kung ang puhunan mo, ang starting na puhunan mo is 5,000, tapos magpapautang ka pa, tapos yung utang is umaabot ng 1,000, ibig sabihin, doon sa 5,000 mong puhunan, 4,000 na lang yung pinapaikot mo. Kasi yung 1,000 pesos, nasa utang na siya. So, hindi ka sure kung kailan nila yung babayaran. Or, pwede ka rin naman magpautang, di magkaroon ka ng agreement na after 1 week, babayaran mo ako, or weekly, or meron tayong halimbawa, isang tao, maximum of 200 pesos lang yung pwede niyang utangin. Pero ako talaga, in my own opinion, siguro, ayoko magpautang kasi hindi lahat ng customer, hindi lahat ng tao nagbabayad. And ang hirap piliin kung sino ba yung nagbabayad at hindi. So, opinion ko lang yun guys. So, nasa sa inyo pa rin yung desisyon kung gusto nyo magpautang dyan sa inyong sari-sari store. Pangatlo is yung rat bites, yung mga peste na sa ating tindahan, yung mga inaamag na item, or yung pwede rin yung mga inaanay, syempre hindi may iwasan yan. Pero common, pinaka-common is yung rat bite. Isa rin yan sa nakakalugi, especially kung yung nakain ng mabait ay hindi galing sa ahente at wala kang pagsasolian. So, importante na safe yung ating mga paninda. Especially dun sa mga chichirya, kape, noodles, pansit canton, yan yung mga common na talagang nakakain eh. Tapos, doon naman sa mga inaamag, yung mga madadaling masira, huwag kang bibili ng masyadong marami, huwag kang mag-hoard ng masyadong marami. Kahit pa sabihin mo na malakas ito sa tindahan ko, relax ka lang sa pagbili din. Kasi hindi naman araw-araw piyesta sa sari-sari store. Especially sa mga tinapay, yung mga malalambot na tinapay. Halimbawa, meron ka mga tasty or yung mga pandikoko, Spanish, yung sari-sari store. Huwag kang masyadong mag-hoard. Tansyahin mo lang kung ano yung kayang ubusin. Mas maganda nga yung medyo, kulang ng konti, yung parang may mga naghahanap pa pero wala ka na. Mas gusto ko pa yon para at least sure ako mabibenta lahat. Kasi hindi naman lahat ng supplier tumatanggap sila ng soli. Minsan hindi na. Pag nabili mo na yan, wala na. Sa'yo na yan. Kapag kinasira yan sa'yo, pananagutan mo na yan. Hindi na nila pananagutan. Kasi syempre, negosyante rin sila. Ayaw din nila ng, alam mo yun, ng lugi. Mahirap nga din naman, di ba? Nagnenegosyo sila para kumita, hindi para malugi. So, isa rin yan sa reason kung bakit nalulugi ang ating sari-sari store. Included na rin yan, hindi natin na monitor ng ayos kung ilan lang ba yung kayang ubusin sa loob halimbawa ng 3 araw para lang wala tayong mga amagin, tsaka yung mga rat bites, guys. Hindi yan may iwasan sa tindahan kasi kahit anong gawin natin na ilagay natin sa maganda, minsan talagang mababait ang gagaling eh. So, kailangan may solusyon ka. Madami namang solusyon. Meron ako mga vlog tungkol sa rat bites, pero pahapyawan ko na rin. Ako dito sa aking tindahan, ang ginagamit ko talaga po is yung lason sa daga. Kasi parang yun yung pinaka mainam para sa akin. Pero kung meron kayong mga alagang pusa, siguro applicable din yun. Pero hindi ko siya na-try. Kasi parang ang hirap magpapasok sa sari-sari store. Especially, hindi naman ako yung talagang mahilig sa pag-aalaga ng pusas. Pero kung kayo, meron kayong mga alagang pusa, siguro itry nyo. Pero ako talaga, ang ginagamit ko dito is yung lason sa mga mababait. Yun yung applicable sa aking sari-sari store. Idepende nyo na lang kung ano sa tingin nyo yung applicable sa tindahan ninyo. Then, yung sunod guys, number 4 is yung overspending. Yan. Halimbawa, yung patong mo sa iyong sari-sari store is 10%, 15%, 20%. So, depende sa item. Depende sa puhunan ng isang item. Halimbawa, bumibenta ka sa isang araw ng 3,000 pesos. So, ako kasi, ang kinukuha ko lang sa sari-sari store is yung 10%. Yun yung itinatabi ko. Kasi nga, hindi pare-parehas yung patong ko. So, nakadepende ako doon sa pinakamaliit kong patong.
So, 10%, halimbawa, 3,000 is 300 pesos. Overspending. Marami kang, alam mo yun, hulugin. Wala namang masamang umutang, di ba? Marami kang hulugin. Tapos yung hulugin mo sa mga, halimbawa, Bombay, 5, 6, o yung mga maniningil mo, is more than 300 pesos pa. Halimbawa, ang hulugin mo is, meron kang 100, meron kang 200, meron kang 150. So, sobra-sobra pa siya para doon sa kinita mo. And kung yung lahat ng yun ay araw-araw mong huhulugan, kumbaga, negative ka doon kasi nababawasan mo yung puhunan mo. Tapos magtataka ka, ay bakit paubos yung puhunan ko sa halip na kumita ako? Kasi nga, overspending ka. Ang dapat na kinita mo lang or dapat mong kurtin sa iyong tindahan is worth 300 pesos pero nag-over ka, naging 450 yung kinurot mo. So, over ka ng 150. Kung araw-araw, overspending ka ng 150, ilang buwan lang, ubus yung puhunan mo. Then, magtataka ka, ay, bakit naubos yung puhunan ko? Diba? Bakit nalugo yung sari-sari store ko? Kasi nga, overspending ka. Isa rin sa reason sa mga bagong sari-sari store, yung kuha ka na lang ng kuha sa sari-sari store, kuha ka ng sibuyas, kuha ka ng suka, kuha ka ng toyo, lahat na lang na rekado na lulutuin mo. Ay, may pasok ang mga bata, kukuha ko ng hotdog, pang-almusal, noodles, itlog, lahat na lang. Ay, wala kaming ulam ngayon, kukuha ko ng pansit kanto, ng noodles, ng tuyo. Lahat ng pwede mong kuhanin sa sari-sari store, kinuha mo na, pero hindi mo binabayaran. Guys, kapag baguhan sa sari-sari store, kailangan ultimo 5 pisong mantika babayaran natin. Para at least monitor natin. Kasi maliit pa lang yung puhunan mo eh. 'Di ba? Nagpapalaki ka pa lang ng puhunan. Hindi pa niyan kaya na i-cover up lahat. Kasi kumbaga, ano pa lang yan eh, katulong mo pa lang sa pag-extra income baga. Hindi pa siya totally yung main sources of income mo. Nagpapalakas ka pa lang. Yun yung mga reason kung bakit isa yan sa reason kung bakit talaga nalulugi ang mga sari-sari store. And nagtataka tayo, bakit kaya? Ano kayang nangyari? Then, yung number 5, guys, is yung presyo ng item. So, guys, kapag namimili tayo, especially ngayon, pataas ng pataas ang bilihin. Please, monitor nyo yung resibo nyo kung, ay, ito pa rin ba yung puhunan? Kasi baka mamaya lugi ka na. Alam mo yun, halimbawa is sa dilata. Ang benta mo lang halimbawa sa sardinas is nag-range ng 25 pesos o 26 pesos, 27 pesos. Tapos tumaas na pala yung puhunan, hindi mo na namalayan. Kasi hindi mo na-check yung resibo. Kasi nawala yung resibo. Importante guys, na mamonitor mo yung presyo ng puhunan mo. Kahit saang item pa yan. Kasi, ang hirap na naglalambang ka lang, ang hirap na, ay, hindi naman yun magtataas. Hindi. Hindi mo alam kung kailan magtataas ng presyo. Ang iyong supplier, ang iyong grocery na pinagbibilhan, or ang item na binibili mo. Kaya, hanggat maaari, magkaroon ka ng ng checking of receipt. At isa pa, guys, ito pa. Isa rin sa causes na pwedeng maging cause ng pagkalugi ng iyong sari-sari store is yung minsan di mo nahahalata, kaya dahil medyo random ka lang mag-check, overpunching pala yung mga cashier sa grocery. Minsan, ay, bakit ganito? 6 lang yung binili ko, bakit 1 dosena yung nakapunch? May mga ganong instances guys ha, at malaking bearing yun sa ating sari-sari store, especially kung palagi siyang nangyayari. So, iwasan nyo guys na yung, kumbaga hindi nag-check ng receipt, i-check nyo yan. And isa pa, kung halimbawang yung pagre-resibo sa inyo ng ahente is yung manual lang, halimbawa, nagsusulat lang sila ng di ba meron mga resibo sinusulatan lang, please, i-check nyong maigi kung tama yung computation. Kasi minsan may bearing din yun guys. May mga experience tayong ganyan. Para at least sa susunod na daan ng ahente, ma-complain nyo, ay mali yung compute mo dito. Sobra ako nang bigay sa'yo, ganito. Kasi ang laking lugi nun. Magkano lang yung tinutubo natin sa mga bawat item? Piso, 2, 5 piso, ganyan lang. Tapos malulugi ka ng 100 pesos, 200 pesos. Worse pa kapag nasa kalahating libo na, di ba? Nakakasakit ng ulo yung nagtsatsaga ka ngang magtinda, nagtsatsaga kang gumising ng maaga at mag-close ng gabi na para lang kumita. Tapos malulugi ka ng ganun.
Yun, payo ko lang yun guys. Isa yan sa mga reason kung bakit nalulugi ang mga tindahan. Then, number 6 and last na na-experience ko is yung mga expired items. Yun na nga guys, sabi ko yung over-hoarding. Masyado kang nag-hoard ng madami, then hindi mo na monitor na, ay, ang dami ko na palang expired items. Meron, hindi naman kasi may iwasan ng expired items sa ating tindahan. Pero hanggat maaari, gawan mo ng paraan, mag-random checking kasi yung sari-sari store. Especially, kung lagi-lagi kang tumatao dyan, alam mo na, ay, hindi gumagalaw yung bote ko na ketchup. Bakit kaya? Ay, hindi gumagalaw itong biskwit na to. Hindi masyadong mabenta. Kung pwede mo siyang i-promo nang hindi ka naman as in talo, gawin mo. Or halimbawang balik puhunan lang para at least hindi ka malugi ng sobra-sobra. Or kung hindi talaga kaya yung balik puhunan, kahit yung kalahati ng puhunan niya, maibalik para hindi as in luging-lugi ka naman. Kasi guys, yung pag-check ng mga items, importante yan sa sari-sari store. Ang hirap kasi nung, alay, bahala na, yan naman ay mabebenta rin. Guys, please, alamin nyo kung kailan yung item na yun malakas o hindi. Baka kasi minsan kasi, ay, mabenta ngayon ng mga gatas na malapot or malabnaw. Bili ako ng madami. Ay, promo pala ito. Bili ako ng madami kasi sayang yung promo. Pero hindi naman nabebenta sa sari-sari store mo, diba? Sayang. Tulog pati yung puhunan doon. Tsaka kung may expired, Diyos ko, ang dami mo na sanang item na nabili, kaso nasayang lang kasi na-expired yung items. So, yun guys, yun lang yung maishishare ko sa inyo ng mga reason kung bakit nga ba nalulugi ang karamihan sa mga sari-sari store. Especially dun sa mga baguhan pa lang na nagtitindahan. Iwasan nyo yun para at least kahit papaano, iba yung flow ng inyong tindahan, makasurvive. Especially kung yan yung bawa, marami kasi sa atin, di ba, nag-resign pa sa trabaho para magsari-sari store kasi gusto nila personal na sila yung mag-aalaga sa mga anak nila kasabay ng pagtitindahan. So, dama ko kayo kasi nanay din ako. So, yun lang guys yung may share ko for today's video. And kung meron pa kayong gustong idagdag, please comment down below para at least mabasa nung ating mga iba pang viewers and magkaroon sila ng idea, ay nako, ito palang mga bagay na to ay dapat kinukonsider ko bilang isang sari-sari store owner. So, yun na lang muna for today's vlog guys. Please do subscribe my YouTube channel, Enyang Vlog. Bye-bye!